Gospel. The Lord be with you. And also with you. The proclamation of the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, Lord. Jesus proposed another parable to the crowd, saying, "The kingdom of heaven may be likened to a man who sowed good seed in his field. While everyone was asleep, his enemy came and sowed weeds all through the wheat, and then went off. When the crop grew and bore fruit, the weeds appeared as well. The slaves of the householder came to him and said, 'Master, did you not sow good seed in your field? Where have the weeds come from?' He answered, 'An enemy has done this.' His slave said to him, 'Do you want us to go and pull them up?' He replied, 'No. If you pull up the weeds, you might uproot the wheat along with them. Let them grow together until harvest. Then at harvest time, I will say to the harvesters, first collect the weeds, and then tie them in bundles for burning, but gather the wheat into my barn.' He proposed another parable to them. 'The kingdom of heaven is like a mustard seed that a person took and sowed in a field. It is the smallest of all the seeds, yet when full grown is the largest of plants. It becomes a large bush, and the birds of the sky come and dwell in its branches.' He spoke to them another parable. 'The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed with 3 measures of wheat flour until the whole batch was leavened.' All these things Jesus spoke to the crowds in parables. He spoke to them only in parables to fulfill what had been said through the prophet. 'I will open my mouth in parables. I will announce what has laid hidden from the foundation of the world.' Then dismissing the crowds, he went into the house. His disciples approached him and said, 'Explain to us the parable of the weeds in the field.' He said in reply, 'He who sows good seed is the Son of Man. The field is the world. The good seed are the children of the kingdom. The weeds are the children of the evil one, and the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels. Just as weeds are collected and burned up with fire, so will it be at the end of the age. The Son of Man will send his angels, and they will collect out of his kingdom all who cause others to sin, and all evildoers. They will throw them into the fiery furnace, where there will be wailing and grinding of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Whoever has ears ought to hear.'" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Una po sa lahat, ay gusto ko pong batiin ang ating mga kapatid na may kapansanan, our physically challenged na mga kababayan, under 33rd National Disability Prevention and Rehabilitation Week. At kasama po natin ang ilan sa kanila, may kapansanan sa pakikinig, sa pagsasalita, at kapansanan sa katawan. Tess, pwede ba natin silang patayuin itong ating mga members na ito? Palakpakan po natin itong ating mga kapatid. Mga ilang taon na rin na nagkwento ako sa inyo na minsay ako'y naimbita ng obispo ng Basilan para po magbigay ng retreat sa kanya at sa kanya pong mga kaparian.
Alam niyo po, ang Basilan ay hindi pa diocese. Ang tawag dyan ay prelature pa lang. Bakit? Dahil sa kukunti lang naman sila. Ang sabi sa akin ng Obispo Father, lahat-lahat po kami ay 19 lang po. Alam niyo, ikinatuwa kong sobra na ako po'y nakarating. Hindi sa Basilan, sa takot na baka hindi magiging maayos doon, doon kami sa Zamboanga nagpunta. But I would discover something about Basilan and its priest and bishop. Una po, na ang Basilan is only 25% Christians. Hindi tayo sanay sa ganung numero. Pero doon po, 3/4 ng bayan ng Basilan ay Muslim. At para sa mga extremist Muslim na naandun, hindi po lahat, pero sa mga extremist Muslim, ang presensya nitong mga pari at obispo, hindi nila ginugusto. Bakit? Hindi nila ikinatutuwa. Para sa mga extremist kasi, may paniniwala po silang one nation, one God. Ibig sabihin, etong bayan ng Basilan, para sa mga Muslim lang to. Kaya kayo mga pari, lalo na ikaw na obispo na naandito, sagabal kayo sa aming pangarap that we will become a Muslim island. Yun po. Hindi naman pwedeng umalis itong mga kaparian sapagkat may mga pinagsisilbihan silang mga Kristiyanong naandun na alam nilang pag iniwanan, mapupwersa siguro na ito'y mga umalis din o mga maging Muslim na lamang. Alam niyo po, sabi ng obispo, Father, dito po araw-araw pwede kaming maging martir. Bakit? Target po kami ng assassination. Maniwala ba kayo na alas 6 ng gabi lahat ng konbento ipinasasara na, ipinagbabawal na sa mga kaparian na sila'y lumabas? Pwede silang mabaril at mapatay. Ang obispo po, pag siya'y inimbita na siya'y magbigay ng komunyon sa mga may sakit, pag siya'y tumanggap, tatawag muna yan doon sa army at sasabihin, ako'y lalabas. Bakit? Kailangang padalan siya ng 6 na Marines to protect and make sure na hindi siya mapapatay. My dear friends, kinikwento sa akin ang mga nakakalungkot na mga kwento. Sinabi sa akin na meron po silang maliit na matagal nang nabili ng mga ilang obispo ng nakaraan, lupa, na ngayon sana'y gusto nilang bawiin para patayuan ng ospital. Ayaw ng mga squat ng nakaraan, lupa, na ngayon sana'y gusto nilang bawiin para patayuan ng ospital. Ayaw ng mga squatters na mga Muslim na umalis doon. Bakit? Kanila po daw yun. Sabi ng obispo, may papeles po tayo. Ilang beses na po kayo nabayaran, amin po tong lupa. Pero yung itatayo naman namin, hindi lang naman para sa aming mga Kristiyano. Ito na may para sa lahat na nangangailangan. Ang sagot, hindi namin naiintindihan yung mga bagay na yan. So kinausap yung isa sa kanilang mga imam, explain mo na ito'y may papeles na. Ang sagot, hindi ho namin tinatanggap yung mga papeles na yan. Kung gusto mo, daanin na lang natin sa usapan ng bala. Sige nga. May mga pagkakataon sinabi sa akin ng isang pare kung saan mayroon silang maliit na chapel doon sa kanilang school. Talagang inayawan ng mga iba. Etong mga extremist na mga Muslim, binasag ang imahe ng mahal na ina. At para maintindihan na talagang ayaw tayo roon at para mainsulto, may pumupo po sa gitna ng chapel. Ganun katindi. Araw-araw ganun ang buhay nila. Sabi pa ng isang pare, Father, may kakarag-karag po kaming sasakyan doon. Kakatukan ka sa gabi, magugulat ka Muslim. Kailangan namin yung sasakyan. Mayroon kaming emergency. Itatanggi mo ba yun? Siyempre, pangangailangan ng kapwa-tao at Filipino, paghihiram mo. Alam niyo mga kapatid, sabi ko na nga sa inyo, to stay there is a great sacrifice for any of these priests. Why? Nagkwento ko na sa inyo. Dito sa Maynila, walang problema ang pari, kunting solved na ang pari. Doon, naikwento ko na ang isang pari kumukolekta sa buong linggo ng napakalaking 356 pesos. Ang isang paring kaibigan natin ang nagsabi pa, Father, may mga sityong Kristiyano na nasa bundok.
Aakyatin mo yan, dadaan ka sa ilog, dadaan ka sa napakahirap na mga daan para maabot mo. Hindi ka pwedeng basta magdala ng ordinaryong sasakyan doon. Bibigay yun. Kaya Father, para sa aming social program, para sa aming outreaches sa health services ng lahat ng mga naandun, na hindi lang para sa mga Kristiyano, lumapit itong aming obispo para humingi at tulungan ng PCSO na ayon